if you have a Bible, so please open your Bible with me in the book of Genesis chapter 15, beginning verse 1, 2, and 3. Katulad na nabanggit ng ating pastor, napakahalaga ng puso. Hallelujah. Tonight, the title of God's message for tonight is about heart after God or heart for God. In Tagalog ay puso sa Panginoon. Alam po natin, ang sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Minahal natin ang Diyos dahil Siyang unang nagmahal sa atin. So kaya walang masama na minamahal ang Diyos. At wala ring masama na minamahal ang DOJ Church at ang Wave Church. At wala ring masama na minamahal natin ang ating mga pastor at pastora. Walang masama po doon. It is our response. Sabi nga, thank God, grace is what God has done for all of us, and faith receive what God has done for all of us. Ang biyaya, ito yung mga bagay na ginawa ni Lord, siyang gumawa para sa atin, at ang pananampalataya ang patuloy na tumatanggap sa lahat ng ginawa ng Panginoon. So kaya rito, siyang unang nagmahal sa atin, tumutugon lamang po tayo sa pagmamahal na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. So kaya heart for God o heart after God, puso sa Panginoon, puso sa gawain, puso sa mga lingkod ng Panginoon, na alam natin na pinagmamalasakitan kung paano ang Panginoon ay nagmamalasakyan. Well, tonight we will look at the life and the blessings of Abraham, including law. Titignan natin po si Abraham, at titignan din po natin ang pagpapalang meron si Abraham. Okay po, sir. At kasama po si Lot. I believe based in Genesis chapter 15, beginning verse 1, when God called Abraham, God says, do not worry about anything. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala, Abraham. And I do believe, thank God, nung ikaw at ako ay tawagin ng Panginoon because all of us are called by God. Hindi lang ating mga pastor, hindi lang ating mga manggagawa tinawag, kundi ikaw din at ako, lahat tayo tinawag ng Panginoon. Hallelujah! At ang sabi ng Panginoon sa atin, kung paano sinabi ng Diyos kay Abraham na huwag kang mag-alala, huwag ka ding mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Parang nag-aalala ka na eh. Sige, sabi mo, huwag kang mag-alala. Okay, so when God called Abraham, God says, do not worry about anything. Why? Because I will bless you. Dahil pagpapalain kita. Yan ang laging puso ng Panginoon, pagpalain ang kanyang mga anak. Pagpalain ang kanyang mga tao. I will bless you. I will bless those who bless you and curse those who curses you. And I will make you a blessing. Well, in fact, sa verse 3, ang sabi doon, indeed shall all families of the earth be blessed. Na kung saan, ikaw ay pagpapalain ko, at hindi ka lang magiging, o hindi ka lang pinagpala, kundi ikaw ay magiging pagpapala pa. I believe, thank God, I believe the greatest blessing is not only you are blessed, but also that you are a blessing. Hindi lamang po tayo yung napapagpala, kundi tayo din ay nagiging pagpapala sa nakararami. Can you say amen? Hallelujah. So yan ang purpose ni Lord kung bakit tayo pinagpapala para patuloy tayong maging pagpapala. Kung tawagin nga po ng aming pastor, Pastor Junyo, we are blessed to be a blessing. Sabi mo sa tabi mo, you are blessed to be a blessing. Pinagpala tayo ng Panginoon para tayo po ay maging pagpapala. Now we will look the life of Abraham and the blessings of Abraham and also Lot. Tingnan po natin, aralin natin. I believe, thank God, meron tayong matututunan dito at meron tayong matutunghayan at makikita na nakapaloob sa bawat talata na ating binabasa. Well, I believe Abraham, based sa Romans chapter 4, beginning verse 2 to 5,
and also verse 22 to 24, na po, Romans chapter 4, verse 2 to 5, and verse 22 to 24, Abraham is a righteous man, not because of his behavior or action, but counted and imputed to him for righteousness by faith without his works. No? Nakita natin si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang magandang behavior o aksyon, kundi ito ay dahil, sa pananampalataya niya sa Panginoon. Counted and imputed to him for righteousness by faith without his works. Not only by faith in God who only by faith in God who justifies the ungodly. So, therefore, Abraham was a righteous man. But also, Lot is a righteous man. Alam po natin, kadalasan, naririnig natin si Lot. Ang tingin natin ay para bang si Lot ay wicked man. But in reality, sa Bible, makita natin sa 2 Peter chapter 2, verse 6, 7, and 8, hallelujah, Lot his nephew, who is also a righteous man. Allow me to read, sabi rito, sa verse 6 ng 2 Peter chapter 2, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemning them with an overthrow, having made them an example who those that should live ungodly, and delivered, the number one, righteous Lord, soul distressed, oppressed by the lascivious life or filthy conduct of the wicked, for that, number two, righteous man dwelling among them in seeing and hearing. Notice the word seeing and hearing. Begs his, the third one, righteous soul from day to day with their lawless deeds. So remember, 3 times he is called righteous. He say, hallelujah, by grace. So sa Tagalog version, ang sabi po dito, allow me to read, hallelujah, sa verse 6, remember, this is a judgment day, ng panahon na yon, ng Old Testament. Sabi rito, sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod ng Sodom and Gomorrah upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasabitan. Verse 7, ngunit iniligtas ng Diyos. Tingnan mo yung kabutihan ni Lord dito. Bagamat napakasama ng kapaligiran, but still makita natin ang sabi ng Bible dito, yung kabutihan at biyaya ng Panginoon. Niligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubhang namimighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng mga masasama noong panahon niya. Okay? Hallelujah. Verse 8, naghihirap ang kalooban ng matuwid ng taong ito sa kasamaang nasasaksiyan niya araw-araw. No? Seeing and hearing. Araw-araw nasasaksihan niya. Hallelujah. Habang siya'y nakatira doon. Meron niyang kinalaman sa ating aaralin. So therefore, makita natin Abraham and his nephew Lot are both righteous, both are saved. Now, anong ibig sabihin nito? This speaks you and I. Hallelujah. We are both righteous by faith. Dahil natin, nung tayo tumanggap sa Panginoon, ikaw at ako ay naging matuwid sa Panginoon, hindi dahil sa mga mabubuti nating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Dahil natin, yung righteousness, ang ibig sabihin nito, right standing before God. Right standing before God without any sense of guilt. Why? Because we are forgiven by the blood.
without any sense of fear, because God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind, without any sense of condemnation, because there is therefore no now condemnation to those who are in Christ. Are you in Christ? I said, are you in Christ? So therefore, no condemnation. Wala nang kahatulan na naghihintay sa atin. Ang naghihintay sa atin ay gantimpala. Salamat, nalulungkot pa kayo. Gantimpala. No? So makita natin. So this speaks you and I, we are both righteous by faith. Well, it is Jesus' righteousness that is clothing you. No? Na siyang bumabalo sa atin. No? Every time, sabi nga, when God sees you, God sees His Son, Jesus in you. Sa tuwing tayo tinitignan ng Panginoon, hindi niya tinitignan yung ating sablay. Hindi niya tinitignan ang ating kapalpakan. Ang tinitignan niya ay ang dugo ng ating Panginoon na nagpatawad at naglinis at bumabalot sa bawat isa sa atin. No? So makita natin naroon. Kaya kapag tinitignan ka ni Lord, natutuwa siya sa iyo. Parang walang violent reaction. Natutuwa siya sa iyo. Ha? Tuwang-tuwa ang Panginoon sa iyo. Sabi mo sa tabi mo, tuwang-tuwa ang Panginoon sa iyo. Kasi iba ang tingin nila, well, si Lord galit yata sa akin. Hindi. Hallelujah. No? So, hallelujah. So when God sees you, God sees His Son, Jesus, in you. So, the Bible put the story of two men, hallelujah, 400 years before the law was given. Nilagay ito pong istorya na ito sa Biblia na kung saan 400 taon bago dumating ang batas. 400 years before the law was given, they lived before the law was given. No, ando na sila. Nauna sila. Because the law was given to Moses, not to Abraham, not to law. They were under the grace of God. They are like us. Hallelujah. Katulad natin ngayon, we're under the grace of God. We are not under the law. Hallelujah. Based on the law of Moses. Hallelujah. So, therefore, even Abraham and Lot, and you and I, so we are both righteous by faith. Can you say amen? Sabi mo sa tabi mo, ikaw ay pinaging matuwid ng Panginoon. No? Dahil sa kanyang ginawa sa krus. So, Abraham was righteous and blessed. Tingnan niyo po Abraham was righteous and blessed, but Lot was righteous, but sad to say. Bigla kayo nalungkot. But sad to say, Lot lost a lot. Anong nangyari? Makita natin, both are righteous, both are living by faith, living by grace. They are not under the law. So Abraham was a righteous man, hallelujah, and blessed. Even Lot, he's a righteous man, but sad to say, Lot lost a lot. Ano nangyari? So tingnan po natin. I believe, thank God, hallelujah, I don't want to be a Christian, yes, righteous, but living in the fear. Minsan, nalulungkot tayo, meron tayong nakikitang mga abina natin, mga kapwa nating Kristiyano. Bakit parang ang kanilang pamumuhay ay para bang hindi nagtatagumpay? Lalo-lalo na mga pastor natin at pastora natin, nalulungkot. Kaya minsan may mga nagtatanong sa ating pastor, bakit gano'n? Sabi ko, yan mo lang, patuloy ka lang, ipag-pray mo lang sila. Na one day ma-realize nila, makita nila na sila'y matuwid sa harapan ng Panginoon at makita nila na ang lahat ng bagay ay ginawa na ng Panginoon at kapag nakita nila ang kapahayagan doon sa finished work and the resurrection of our Lord Jesus Christ, ay sila rin ay magtagumpay kasi gusto ni Lord, lahat tayo ay nagtatagumpay. No? So lahat tayo. So I don't want to be a Christian, yes, righteous, but living in the fear. Well, I want to be a Christian, righteous, and what? Blessed. Bless, bless. Sabi mo sa tabi mo, bless. Lakas mo, bless. Bless. Bless.
Di ba? Pinagpala, at lalo pang pinagpapala. Di ba? Sumanta natin naroon. So we see two men, both declared righteous by faith, Abraham and Lot. Well, it speaks of two types of Christian in the church today. Hallelujah. Both are under the grace of God. One is tremendously, greatly blessed. Then the other one, hallelujah, are what? The other one is lost and lost. Bakit ganun nangyayari minsan? Sabi ko nga minsan, the same message, the same church. May mga tayo nakikita na nagtatagumpay. Pero bakit minsan? Bakit meron mga taong, ba't gano'n? No? So tingnan natin, aralin natin. No? Not the purpose to condemn them, kundi may mga bagay siguro maybe na pipihitin lang tayo ng konti. Praise God. Now, if I am righteous by faith, is there anything to eat if I would live a lifestyle of sin? Ngayon ako matuwid na sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. Pwede pa po ba akong mabuhay sa tinatawag na pagkakasala o pagkakamali? Now look at this see about the life of Abraham. I want to see you blessed like Abraham. Ang purpose namin sa ito para makita natin na patuloy tayong mapagpala at patuloy pang mapagpala at patuloy pang napapagpala. Can you say amen? Now, tingnan po natin to sa chapter 13, beginning verse 1. Hallelujah. Tingnan po natin. I want you to see, hallelujah, blessed like Abraham. Sa verse 1 ng chapter 13, sabi dito, and Abraham went out of Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him. Alam po natin, ang tinawag lang talaga ng Panginoon para pumunta doon sa lupain na sinasabi ng Panginoon ay si Abraham lang. Pero sinama niya si Lot. Pero tingad ganun pa man, nadamay si Lot sa pagpapala. Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. He went on his journey from south even to the Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar, which had there at the first, and there Abraham called the name of the Lord. Now notice the word altar. Hallelujah. So Abraham has an altar between Bethel, the house of God, and Ai, place of ruin between altar. Titignan natin, what is the altar? Verse 8, sabi dito, Abraham, maging sa Genesis 12, verse 8, sabi dito, Abraham loved to build an altar. He lived altar after altar. So in between altar, he grew very rich. Abraham was very rich. Sa Tagalog, si Abraham ay sobrang yaman. Sobra naman yun. Di ba? Yun ang nais ng Panginoon. Para patuloy tayong maging pagpapala. Dahil kung ang blessing mo ay enough lang, ano mangyayari? Hindi ka magiging pagpapala. Now, the good thing is not the riches that stop him to build an altar. Abraham's heart for God is above money and above riches. Ang maganda kay Abraham, makita natin, dahil meron siyang altar na binabanggit, mata natin, at siya'y napapagpala, hindi pangunahin ang pagpapala sa buhay niya, lagi ang pangunahin ay ang Panginoon. Sabi nga, walang masama na ikaw ang pinakamayaman sa Dubai, basta lang, laging una ang Panginoon sa buhay mo. Walang masama na meron kang mansyon, basta lang, hallelujah, una ang Panginoon palagi sa mansyon mo. Walang masama na meron kang brand new car, basta lang, laging una ang Panginoon. Meron kakilala ko kasi noon nung barong-barong pa ang bahay, laging una ang Panginoon. Nung nagmansyon ang bahay, ayaw niya na umalis sa mansyon. Mali. Hallelujah. No, matapos siya mapagbala, dapat lalo pa siyang maging pagbabala sa gawain ng Panginoon. Can you say amen?
Hallelujah. So Abraham, look at this. Hallelujah. The good thing is not the riches that stop him to build an altar. Hallelujah. Because Abraham's heart for God is above money and above riches. Amen? Sino maganda? Hallelujah. Hindi siya dominated ng mga material things. Hallelujah. Ginagamit niya itong mga bagay nito para sa Panginoon. So now, how about the law? Hallelujah. No, how about the law? Sabi po ng Genesis 13 verse 5, 6, 7, 8, and 9, Lot, he is righteous but never had an altar. Oo, siya'y matuwid, sabi po ng Bible. Yeah, oo, siya'y ligtas, yet he is saved. Hallelujah, yet he does not have an altar with God. What is an altar? Altar, it is a place of prayer. It is a place of thanksgiving. Meron siyang lugar. Si Abraham, meron siyang lugar na nakikipag-ugnayan siya sa Panginoon. Meron siyang lugar na kung saan ay nagpapasalamat siya sa Panginoon. Tayo din, anong altar natin? Ano ang lugar natin? Thank God, meron tayong local church na patuloy tayong dumalo para palagi tayong nagpapasalamat sa mayamang biyaya ng Panginoon. Mahalaga yun, na meron tayong place of thanksgiving. Kaya pag inaral mo yung Gospel of Luke, di ba, the 10 lepers, matapos pagalingin ng Panginoon, then, isa lang, na-notice niya, bumalik yung isa, sabi ng Panginoon, where are the 9? Di ba, 10 ang pinagaling ko, isa lang ang nagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, na taong meron ketong. Pero wag ka, lalo pa siyang pinagpala, tumanggap na siya, tumanggap pa. Kaya kapag ikaw ay marunong laging magpasalamat sa Panginoon, tumanggap ka na, tatanggap ka pa. Woo! Praise God. Amen. Altar, well, place of prayer, place of thanksgiving. For him, Lot, money is above the things of God. Riches is above the things of God. His business is above the things of God. Even his profession, career, hallelujah, above the things of God. Hallelujah. Kita natin, dahil wala siyang puso para sa Panginoon. Bagamat makita natin, siya'y napagpala through Abraham. Verse 5, basahin natin. And Lot also went with Abram, his flock and herbs and tents, and the land was not able to bear them. Grabe. Hallelujah. No? Nadamay siya sa pagbabala ni Abraham. Tingnan mo yung dami, oh. Yung dami ng pagbabala. And Lot also, which went, okay, with Abraham, had flocks and herbs and tents, and the land was not able. Biro, the land was not able to bear them sa dami. Sa dami ng mga bakahan. No, sa dami ng mga alaga nila, sabihin natin ng mga, well, noong mga panahon na yon, na kung saan na meron tinatangkilig sila, na para bang kung ikaw ay gagawin natin literal, na kung saan sa dami ng sasakyan mo, hindi na magkasya sa bahay mo. Parang wala na yata ang tao dito. Di ba? Hallelujah. So, for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdsmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwell then in the land. So Abraham said to Lot, let there be no strife. Hallelujah. Huwag tayong magkaroon ng tampuhan. I pray thee between me and thee, between my herdmen and herdmen, thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take thy left, then I'll go to the right. If thou go to depart from the right, then I'll go to the left. Go to the land and go. Di ba? Mata natin naroon. Hallelujah. Now, mismo pa si Abraham ang nagsabi kay Lot na dapat si Lot ang maging gracious. Dahil kay Abraham, napagpala si Lot, nadamay siya. Meron pa si Abraham pa ang naging mainga. Hallelujah. Para ano? For the testimony. Hallelujah. Because andun din ang mga Canaanites and Perizzite. So both are righteous living by grace, but one is more gracious.
Sino po ito? Si Abraham na supposed to be, dapat ay si Lot. Ang sabi ni Abraham, let there be no strife. Sa gitna na tayong lahat ay napapagpala, sa gitna na tayo ay naumulat, thank God, let there be no strife. Huwag tayong magkaroon ng tampuhan, huwag tayong magkaroon ng samaan ng loob. Hallelujah. So sa verse 10, Lot lifted up his eyes and beheld all the plan of Jordan. It was well watered everywhere before the Lord, destroyed Sodom and Gomorrah, even the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto shore. Then Lot, tingnan niyo ito mabuti, Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves to the one from the other. No? And Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Tingnan mo buti yung pagpili ni Lot. Tingnan niyo yung pagpili po ni Abraham. Hallelujah. At ang pagpili ni Lot. Remember, they are both righteous. They are both saved. They are both living by grace. But look at this, the choices. Hallelujah. Pagpili ni Abraham, pinili niya kung anong sabi ng Panginoon na kung saan siya pupunta. But si Lot, matanat, he chose them. Sabi rito, Lot pitched his tent near Sodom. Later at the gate of Sodom. So at the gate in the old times means you are a judge or a leader or a council member. Lot became a congressman of Sodom and Gomorrah. Look at this. Hallelujah. Di ba? Doon sa binasa natin, first he saw, then he walks toward in, then finally, indwelling. Indwelling. No po? With the wicked people. Now listen to this, brethren. So if you will always expose yourself, especially, ikaw ay palagi, no, kasama mo palagi, example, ay mga positibong tao. Ano mangyayari sa iyo? Magiging positibong tao ka. Kung professional sila, magiging professional ka. Hallelujah. Kung accountant sila, dudunong ka. Kaya kung noon nag-aaral ako, excuse me, don't get me wrong. Ang sinasamahan ko, puro mga matatalinong estudyante. Bakit? Forgive me sa Tagalog. Bobo ka na nga, sasama ka pa sa bobo. Kapag bumababa kayo sa second floor, yun yung mga bobo, sama-sama sila. Kaya ang sinasama ko, puro matatalino. Kapag bumababa sila, yun yung mga matatalino, nadadamay ako. Amen! Kaya sasama ka sa alam mo na andun ang Panginoon sa buhay nila. Can you say amen? Hallelujah. So if you are always expose yourself to people or company or barkadas who always complaining, murmuring, no, laging nagre-reklamo. Ito lang, meron akong nabasa sa Facebook. Humanda kayo sa April. Sabi ko, wala pa sa April, nasa February pa lang, malamig pa. Well, enjoyin mo. Sabi ko, napaka-negatibo. Wag ka, don't get me wrong, Kristiyano yun. Sino yun? Secret. Pero mo, bakit sabi pa, pira, ito ilalagay niya sa Facebook. Nababasa ang lahat na para bang, ngayon February, well, parang naka-air condition. Pero pagpasok ng April, parang likod ng air condition. Sabi ko, grabe ang tindi, nilagay pa sa Facebook. Sabi ko, kailangan itong mentoran. Kailangan itong paalalahanan. Ba't hindi mo enjoy yung mga gandang panahon natin ngayon? Kasi kahit sa Pilipinas, malamig. Enjoyin mo. Diba sa tabi mo, let's enjoy. Di ba? Enjoy natin. Hallelujah. So naroon. So, always complaining, murmur, negative, always, say bad words. Hallelujah, no? If you always expose yourself to people.
Kung ikaw ay lagi yun ang mga kasama mo. Well, don't get me wrong, even drinkers. People who are rebellious to parents, rebellious to the pastors. Chances are, you can be contaminated and you will be living and acting like the same thing. Alam nyo, minsan nag-reunion po kami ng high school. Tayo matagal, hindi nakita-kita yung mga klase sa high school. Hindi nagkaroon ng mini reunion. Na ginawa ko, dahil free naman ako, di sige, pumunta ako. Na-meet ko yung ibang mga klase ko ng high school. Ito na. By the way, bago ako magpatuloy, hindi ikaw ito, ha? Sabi sa tabi mo, hindi ikaw ito. Kaklase ko yun, hindi ikaw yun. Hindi nakita-kita. Siyempre, alam mo naman ng mga kalalakyan, pag nakita-kita, merong mga maboboteng usapan. Hallelujah. So, bigla ako binigyan ng sabihin na natin pundador. Nagay sa akin, well, sabi gano'n. Hallelujah. So, sabi ko lang, sa klase ko na yun, pasensya na, classmate ha. Tapos na ako dyan. Anong tapos ka no? Gano'n. Sabi ko, tapos na ako dyan. Pinagdaanan ko na yan. Okay na ako. Hindi naman ito nakasasama. Sabi mo sa akin, hindi naman ito nakasasama. Alam niyo ako po, mabait po akong tao. Pero stricto rin po akong tao. Kapag alam ko tama ako, huwag mo akong mamaliin. May paglalagyan ka sa akin. Kilala ko ng pastor ni Pastor Manny, Pastor Well. So, ginawa ko dahil mapilit siya. Di ginawa ko, okay ha, don't get me wrong, ako po ito, kailangan ko yung gawin para pakita ko sa kanila. Hindi naman ako sarcastic na tao, pero gusto niya i-pollute ako eh. Hallelujah, sirain ang aking patotoo. Di ginawa ko, kumuha ko ng konting pagkain. Tapos, handa na kayo? Ginawa ko, nakakita ko ng konting tae ng aso, kinuha ko gano'n. Konti lang, nilagay ko gano'n. Tapos sabi ko sa classmate mo, kainin mo. Bakit mo kakainin yan? May tae yan eh. Sabi ko, konti lang to. Katulad din ng ino-offer mo sa akin, konti lang yan. Hindi rin nakasasama yan. Ganyan siya katahimik, katulad mo. Okay? Ganaro. Hallelujah. So, chances are you can get contaminated and you will be living and doing, acting like the same thing. Hallelujah. No? Kaya minsan iba sabihin nila, Pastor Sublado, hindi ho, mabait po ako. Kaya lang, stricto po talaga pagdating sa ministry. Lalo na ako pag alam kong tama po ako. Pag mali ako, meron po akong, sorry pare, medyo mali. Pero once na tama ako, at mamaliin mo ako, sasabihin ko sa kanya, hallelujah, pag sinunod kita at nagkamali ako, handa ka ba na balikan kita? Pag sinabi hindi, sige, gawin ko na itong alam kong tama. Tahimik na kayo. Amen? Naroon. So this story is a picture of two kinds of believers, saved by grace, righteous by faith. One has a heart for God, heart after God, Abraham. So one does not have a heart after God, law. Hallelujah. So, pagdating sa chapter 14, Lot has been took in captivity. Na hindi siya dapat tumira po doon sa Sodom and Gomorrah. Dahil alam natin, ginamit si Abraham para siya'y mapagpala. Hindi siya dapat lumayo kay Abraham, pero lumayo siya. Pinili niya tumira doon sa Sodom and Gomorrah. Hindi to aksidente, by his own choice. Hallelujah. Pinili niya doon. So kaya pagdating sa chapter 14, Lot has been took in captivity. Sodom and Gomorrah has been attacked. King of Shinar, the king of Elam, the two and other kings. Mababasa natin yan sa chapter 14. Makita natin dito, the four kings captured all the possession of Sodom and Gomorrah, all their food and equipment, and went on their way. They captured Lot, Abraham's nephew, who was also living in Sodom at that time, and taking everything he owned with them.
They plundered all their goods. They took all the women and men. So Lot, goods were plundered because he is at the wrong place. Pero mo yung yaman niya, napagpala siya. Yung dala-dala niya doon sa Sodom and Gomorrah, na alam natin na napakarami. What happened? Mata natin, they plundered all their goods. They took all the women and men. So all goods were plundered because he is at the wrong place. Now look at this. Nangyari ba to kay Abraham? Hindi. Dahil wala siya sa maling lugar. Look at this. How about Abraham? Abraham did not suffer this. In the next verse, you will see that Abraham trained his household servants. They hunted down the enemies and defeated those mighty kings. Biro mo, yung mga alalay ni Abraham, makita natin, anong alam nito sa pakikipagdigma? Wala naman silang alam sa pakikipagdigma. Alam lang nila mag-alaga ng mga kahayupan, mag-alaga ng lahat ng mga tinatangkilik. Anong alam nila? So tinrain ni Abraham, and by the grace of God, makita natin, they hunted down the enemies and defeated those mighty kings by the help of God. Makita mo yung tulong ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nangangailangan, thank God, lagi kang tumakbo sa Panginoon dahil ang Panginoon ay laging handang tumulong sa atin. Hallelujah! Delivered Lot and all the people back to Sodom. Muling naibalik. Hallelujah! Nailigtas sila. Hallelujah ni Abraham sa tulong ng Panginoon at ng kanyang mga tauhan. So, but, sad to say, Lot purposely came to Sodom, suffered yet, God delivered him. God is gracious. Tingnan niyo po ito, kung gaano kabuti ang Panginoon. Lagi niyo tingnan niyo po yan. Minsan nagkakamali tayo, pero lagi andyan ang Panginoon para i-deliver tayo. Lagi siya nandyan para i-save tayo. Nagkakamali tayo, pero lagi siyang nariyan. Parang walang iniwan din kay King Jehoshaphat. If we study the 2 Chronicles 20, mata natin, well, andoon ako saan, the Amorites, the Jebusite, lahat ng rights, makita natin na talagang tutugisin siya. Well, kung titignan mo mabuti, ito ba ay ano? Ito'y pagkakamali ni King Jehoshaphat for compromising agreement na tinatawag. Pero ano ginawa ng Panginoon? Sinave si King Jehoshaphat and his people. Ang Panginoon, He's so gracious. Na magamat minsan nagkakamali tayo sa mga desisyon natin, palagi andyan ang Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, palagi andyan ang Panginoon. Diba? So some believers, even though they got their way, do not have a heart for God, suffer because they are not supposed to those things that do not honor God, yet God is gracious. Ang Diyos ay lagi mabuti. Bagamat minsan may mga bagay na hindi natin dapat gawin, pero nagagawa natin, pero yet, God is gracious. Andyan ang palagi, andyan ang lagi ang pagliligtas ng Panginoon. He delivers them. Hallelujah! Kaya ang nakalulungkot ito ang matindi. Matapos na makapture si Lot at ang kanyang mga tauhan, nakuha lahat ng ari-ariya, then niligtas ni Abraham sa tulong ng Panginoon. Hallelujah! At ang kanyang mga tauhan, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo ito mabuti. Then the worst thing is back again in the same fear. Hallelujah. Biro mo yun. Hallelujah. Back again. Hallelujah. Si Lot, sad to say, nakita natin, in Sodom, place of the wickedness. Na dapat sana hindi na siya bumalik. Okay na yun. Nabawi na yun. Okay na yun. So Lot should stay with Abraham. Bakit? Itong taong ito, ginamit ng Panginoon. Itong tiyuhin ko ito, ginamit ng Panginoon para mapagpala ko. Di na ako aalis sa Kanya. Di na ako separate sa Kanya. Dahil siyang ginagamit ng Panginoon para mapagpala ko. Can you say amen? So naroon, Lot should stay with Abraham. Yet, he went back and stayed again at Sodom. Yan ang nakalulungkot. Sabi ng verse 16 ng chapter 14,
And he brought back all the goods, naibalik na, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women, and the people. Pero nakalulungko, hindi na dapat bumalik si Lot doon sa Sodom and Gomorrah. He chose it. Sad to say, mali na naman na decision ni Lot. Hallelujah. Look at this, Abraham. He won the war. Everything now belonged to him. Alam niyo po, sa pakipagdima, kung sino nagtatagumpay, nagpupunyagi, kanya yung lahat. So Abraham won the war. Everything now belonged to him. Then what Abraham did after this? Ano ginawa ni Abraham? Abraham took 10% of all that has been recovered and tied it to Melchizedek, the high priest. It is a picture of Jesus Christ in the new covenant. Hallelujah, naroon, nagpasalamat si Abraham. Bakit? Sapagkat, kung titignan mo mabuti, anong laban nila Abraham? Anong laban ng kanyang mga tauhan? Taga-alaga lang ng mga kambing, taga-alaga ng bakahan, isa tagapala lang. Ano kinalaman ito sa pakikipagdigma? Kung hindi dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Di mo ba alam na minsan, wala ka naman alam sa isang bagay, pero thank God, pinagtatagumpay ka, hindi dahil sa ganang galing mo, kundi dahil sa ganang biyaya ng Panginoon. Pinagtatagumpay tayo at ang ating pamilya. Amen? Naroon. At kapag tayo nagtatagumpay, huwag mo kalilimutan ang Panginoon. Diba? So this is important. Abraham died. This is before the law. Wala pa po itong katusan. Lot was supposed to die. He should be the one grateful to God. Bakit siyang iniligtas Siyang na-captured Di ba? Siyang nalibin maging ang mga tao niya. Pero mata natin, di man pambihira. Kung panahon ko ito, forgive me, nabatukan ko itong tao ito Biro mo matapos daw. Biro mo hindi man lang marunong magpasalamat. Amen. Lot was supposed to die. He should be the one grateful to God. Pero si Abraham ang gumawa. Abraham did not gain anything. He returned everything to King of Sodom. Yet he died. Binalik, pag binasa mo, the entire chapter, binalik niya para hindi sabihin na, well, napagpala ako because of King of Sodom and Gomorrah. Kundi ang Panginoon ang nagpala sa akin. Hallelujah. No? So Abraham did not gain anything. He returned everything to King of Sodom. Yet, he died. Lot did not. At nakalulungkot, minsan may mga Kristiyano ganito. There are Christians who do not believe in tithing. Itong minsan mga tao ito, makita natin, wala silang puso para sa gawain sa Panginoon. Tapos mapaunlad ng Panginoon. Now, tandaan po natin, hindi po ito condemnation, kundi ito may mabay minsan pinipihit, correct ng konti na, well, thank God si Lord na nagbigay sa iyo ng kalakasan. Si Lord na nagbigay sa iyo ng karunungan, katalinuhan, out of gratitude, bilang pasasalamat, Lord, bilang pasasalamat ko. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapasok sa ganong opisina. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapasok ng araw-araw at ganun na lang ang lakas ko. Kung hindi dahil sa iyo, kaya Lord, out of my gratitude, bilang pasasalamat, tugon sa masagana at sukdulang biyaya mo, Lord, inihahandog ko sa iyo ang mga bagay na ito. Amen? So Abraham did not tithe out of fear. Hindi siya nag-iikapuday, makita natin ay dahil sa takot, but out of gratefulness to the Most High who gave him victory. Ang Diyos na nabigay sa kanya ng tagumpay. That he is victorious. Well, thank God, Abraham, sabi nga natin, is a beautiful picture of the person next to you. When fire fell down, and God judged Sodom and Gomorrah. It is a judgment day ng mga panahon na yun. Hindi po ito applicable sa ngayon. But look at this story. What happened? Lot lost everything. He is righteous. He's living under the grace. But Lot lost a land. Tingin po kayo sa akin. Malapit na po matapos. He went to Sodom rich. Pumunta siya sa Sodom na napakayaman.
na nakaka-Cadillac, Rolls Royce. Napakayaman nila. Hallelujah. So he went to Sodom rich, went in rich, came out with only clothes of his back. Pumasok siya sa Sodom and Gomorrah, ubod yaman, sobrang yaman. Kaya lang nakalulungkot, lumabas sila na nakabakpak na lang. Huh? Why? Because never tied to the Lord, never had a heart for God. But the good news is this. Tingin kayo sa akin, you are not Lot. Kaya hindi ka lalabas na nakabakpak. Lalabas ka na pinagpala ng Panginoon. Uuwi ka sa Pilipinas na meron kang bahay at lupa. Uuwi ka sa Pilipinas na meron kang brand new car. Uuwi ka sa Pilipinas na meron kang malagong negosyo. At uuwi ka sa Pilipinas na lahat ng anak mo ay nakapagtapos sa Panginoon. Kaya you're not Lot. Hindi ka si Lot. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka si Lot. Hindi ka si Lot na aalis ka at uwi ka na nakaba. Biro mo pumunta sa Sodom and Gomorrah na napakayama, na nakaka-Cadillac, naka-Rolls Royce, naka-Ferrari. You know, man, you wanna drive na? Paglabas niya, naka-backpack na lang. Pero mo na walang lahat. He lost a lot. But thank God you're not Lot. Sabi ng Bible sa Galatians 3, we are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya hindi ka lalabas na nakabakbak. Sabi sa tabi mo, hindi ka lalabas na nakabakbak. Lalabas ka ang pinagpala, 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 pinagpala. Amen! Kaya napakahalaga na meron tayong local church. Napakahalaga na meron tayong local pastor. Napakahalaga na meron tayong dinadaluhan, a place of thanksgiving, a place of worship, para magpasalamat sa Panginoon. Huwag natin gayahin si Lord na walang puso, si Lot na walang puso sa gawain sa Panginoon. Hallelujah! Na para bang Kristiyano na walang dinadaluhan. Pag tinanong mo, saan ka dumadalo? Sa laha. Ano ka Kristiyano? Kristyanong pangkalawakan. Hallelujah! Hindi po pwede yun. Amen? Meron tayong mga mabubuting Pastor Manny, Pastor E.G., Pastor, Michelle. Thank God na nangangalaga at nagmamalasakit sa atin. You need to have a local church. Amen? At kapag meron ka ng local church, mahalin mo yung local church mo. Kung ano yung kulang. Ay, kulang yata ng electric drum. Well, bilan ko ng electric drum set. Hindi yun. Wala kami. Wala kami aircon, wala. Wala pala, di supportahan mo, amen? Hallelujah. Wala kami magandang microphone, supportahan mo. Tahimik na naman kayo. We're blessed to be a blessing. Tanda mo ito, kapatid. Year 2024, it is the year of supernatural blessings. Ito na ang taon natin. Hallelujah, supernatural dahil si Lord ang patuloy na gagalaw at gagawa sa buhay mo, sa buhay ko, at sa pamilya mo. Hallelujah, na nag-uumapaw na pagpapala sa buhay natin. Amen? Di ba kasi minsan tingnan nyo, ano kayo pinagsasasabi ng tao ito, pagpapalain ako, ganito lang ang trabaho. Tandaan natin, si Lord kapag gumalaw, grabe, ibang klase si Lord. God is good, grabe. Amen. Kapag gumalaw siya, thank God. Kaya in short, makita natin, because Abraham was so generous, anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Where is thy wife? Hinanap ang asawa ni Abraham. Sabi niya, mula sa araw na ito, sa darating na taon, your wife will embrace Azar. Kaya ang inyong mga may bahay, ang inyong kapamilya, at ang inyong pamilya, thank God, yayakap ng maraming pagpapala sa buhay nila. You will embrace the sun. You will embrace healing in health. You will embrace success. You will embrace prosperity. Hindi mo man nararamdaman ngayon. Kaya nga sabi ko dito, di ba? No matter what you feel, no matter what you see, but thank God by the Word of God. Dahil sinabi ng Panginoon, all the promises of God in Him are yes. Sigaw nga natin lahat, yes!
Kalooban ba ni Lord na mapagpala ka? Yeah! Kalooban ba ni Lord na sumagana ka? Yeah! Kalooban ba ni Lord na magkabayat lupa ka? Yeah! Kalooban ba ni Lord lumaki ang church natin? Yeah! Kalooban ba ni Lord na makapag-boyfriend ka? Yeah! Tahimik na naman kayo. Amen! Tandaan natin, it is always His will. Hindi ka lalabas, hallelujah, na nakabakbak. Uuwi ka na pinagpala, pinagpala, pinagpala ang buhay mo. Sige, tayo tayong lahat. Kamayan mo ang 20 tao, sabi mo, pinagpala, 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 pinagpala. You will embrace. Hallelujah, pinagpala. Hindi ka lalabas na nakabakbak. Amen? You're not Lot. You're Abraham's seeds and heirs. Hallelujah, to the promise. Hallelujah. Amen.